Hello mga manay, good day po sa ating lahat, lalo sa ating mga viewers. Shoutout sa inyong lahat, sa mga taga-subaybay natin dyan. So ngayong araw nagluto ko ng bulalo mga manay. At isa to talaga sa magandang ipares ngayon dahil malamig ang panahon, o di ba? Kapag naliligo tayo yung tubig para may halo ng yelo. At ito nga, kaluluto lang, mainit-init pa, sarap humigop ng sabaw. At ano ba yung masarap na ipares dito? Bukod sa kanin lamig, masarap yung may patis na sausawan, kalamansi na may siling labuyo. O di ba? Yung gulay pa lang asin talagang mapaparami ka na. Tas ganito yung atake nung gulay, yung malutong-lutong pa. So ito nga is ipapak ko to dahil ipamimigay ko dun sa aking mga anak na wala dito sa bahay. Kaya naman bago ko to ipak yung iba, i-share ko muna sa inyo kung paano ko to niluto. So tara, umpisa na natin. Dahil sobrang lamig ng panahon ngayon, bagay na bagay itong pang-ulam. So tayo ay magluluto ng bulalo. So ito nga pala yung timbang niya, 5 kilo mahigit. Ito yung presyo niya. So marami-rami itong ating lulutuin. Pang ano to? Pang isang malaking pamilya. Yan, linisan ko muna to. Okay, so gagamit ako rito ng pressure cooker mga manay para mabilis natin mapalambot. Pero pwede naman ng normal na kaldero o kaserola, kaso nga lang medyo mahaba-habang oras ang gagawin natin kapag ganun yung ginamit natin. So, pag ganun gagamitin ninyo, sa uling kayo magluto dahan-dahan para maganda yung pagkakaluto. So, dito, ilalagay na natin yung bulalo na ating nalinisan. So, bale, ito nga lang pala yung aking lulutuin. Ayaw nilang lutuin lahat kasi sobrang dami daw. Tapos ilan lang naman kami rito, baka hindi maubos lahat. So, sa susunod na araw daw, gawin ko naman daw sinigang. O, diba? Nagre-request na sila. So, dahil wala akong onion leeks, ito yung gagamitin ko. Meron ako rito celery. Yan. Celery stick. Yung pinakatangkay niya. Yan. Tapos, ito, 4 na piraso na bulalo. Then, sibuyas. Yun lang yung ilalagay natin dun sa ating pagpapakulo hanggang sa mapalambot natin. So, hindi pala natin dadamihan yung tubig kasi iniwasan natin na matanggal yung pinakautak. Yan. Sa gitna ng bulalo. Kaya konti lang. Pwede na naman natin yan dagdagan kapag nilipatan natin to sa malaking kasirola na paglulutuan natin. Ganyan lang. Then, tatakpan natin at papakulo natin to ng mga at least 15 to 20 minutes. Then, i-check ko kung kailangan pang dagdagan ng oras at kung kailangan dagdagan ng tubig. So, ayan mga manay, i-check natin. Bali, ginawa ko na siyang 1 oras kasi kanina 30 minutes nag-check ako. Hindi pa siya ganun kalambot. Tapos, nag-add din ako ng tubig. Sa tubig naman, tansya-tansyahin nyo lang. Ayan, mukhang okay na to. Kasi halos 1 oras na. Ayun, malambot na talaga yan. So, gagawin natin, ililipat ko na to dun sa malaking kawali or paglulutuan ko para madagdagan ko ng sabaw. Eto na, nalipat ko na siya sa isang malaking lagayan para malawak. Then, maglalagay ako ng tubig para dumami na yung pinakasabaw niya. Masarap sa bulalo yung maraming sabaw. Tapos, maglalagay din ako ng beef cube. Ito ay optional. Kahit wala naman ito. Pero nakaka-enhance kasi ito ng flavor ng ating baka. Para malasang malasa. Sabay ko na yan sa pagpapakulo. Then, tatakpan ko yan. And wait nga pala, bago ko makalimutan, bago ko takpan. Isasabay ko na rin tong mais. So, dinadamihan ko ng mais kasi yung mga bata, pinapapak po nila yan. So, masarap yan. Para meron silang kinukot-kot. Then, takpan na natin. Okay, i-check na ulit natin. Ayan, kulong-kulo na. Bali, nagdagdag din ako ng tubig dito mga manay. Kasi nga tingin ko kukulangin kami sa sabaw. Baka pag-agawan. Maglalagay din ako ng puting sibuyas. Para malasang lasa. Ayan. Then, yung buong paminta. Sa bulalo mga manay, alam nyo, nagpapalasa naman talaga dito. Patis, kalamansi, diba? Tapos sili.
So, hindi naman to kailangan yung pinakasabaw niya alatan nyo dahil kapag kumakain nito, kailangan may partner na patis. Ganon. Then, ilalagay na rin natin yung Baguio beans. Ipapak ko din pala to mga manay kasi nga, yung mga anak ko, may mga kanya-kanya ng buhay. I mean, yung mga malalaki kong anak mga manay, binigyan ko na ng sariling tirahan. Kasi may mga hanap buhay na sila para matutos lang tumayo sa kanilang mga paa. Lumpo lang. Hindi, para kahit paano, maging independent sila. Independent ang arte. Diba? Para matuto sila tumayo. Yung malaman nila yung totoong budget. So, dahil ito ay natimplahan na natin, tanggalin din natin yung mga ganito, yung mga itim-itim na yan. Yung lumulutang na impurity, tanggalin natin yan. Tapos, may gulay din pala ako dito mga manay na hiniwa. Gaya nitong repolyo. Tapos, pechay bagyo. Ito, parang ibablanch lang natin dito. Kasi, mabilis tong maluto. Masarap sa bulalo mga manay is malutong yung repolyo tsaka yung pechay bagyo. So, ito lang yung ating nilagay muna. So, babalikan na ulit natin. Maglalagay tayo ng konting asin kasi naglagay na tayo ng asin nung pinakuloan natin yung bulalo, no? So, konting asin lang. Pwede naman ang patis din, pampalasa, kung yun ang gusto ninyo. Mix natin. Pwede rin kayo maglagay ng iba pa mga pampalasa. Depende sa timpla ninyo. So, okay na to kasi yung Baguio beans din natin kailangan din yan labugin. Masarap na manamis-namis yan yung malutong-lutong. So, ang atake niyan mga manay, pakita ko nga pala sa inyo yung itsura nito. Bali, hindi ko na rito ibablanch yung gulay. Kasi nga pala, dadali ng mga anak ko, para kapag ininit nila dun sa bahay, malutong pa rin yung repolyo at yung Baguio beans. So, ganito yung setup, papakita ko sa inyo. So, ang gagawin ko mga manay, meron ako rito isang, tab. Ano yata ito, 1,200 or 1,500 ml. Ito po is good for microwavable. So, pwede siyang i-microwave mga manay. Then, ganyan po ilalagay ko. Yung gulay, fresh pa. Para kapag iinitin nila, dun lang magka-count na hindi ma-overcook yung gulay natin. Kasi ganito rin yung mga nakikita ko kapag kumakain kami sa ibang kainan. Sa Tagaytay, di ba may kita nyo? Mahilaw-hilaw pa yung gulay. Tapos, ganyan, maglalagay tayo ng isang tipak ng bulalo. Oh. Kita niyo yan, oh, yung bone marrow. Tapos, lagyan natin ng sibuyas. Kasi masarap po yan. Then, dagdagan ko pa ng Baguio beans. Siyempre, hindi mawala yung ating mais. Gusto nila yan. At yung panglas, yung sabaw natin. Sandukan natin ng malalang maraming sabaw. Bango. So, ito pa lang talaga mga manay. Idea rin to kung gusto niyo pasukin pang negosyo. Ganyan yung setup na gawin niyo. Huwag niyo labugin yung gulay. Kasi masarap po yan na malutong, manamis-namis. So, ayan mga manay, hanggang dito na lang yung ating video. At sana'y masubukan nyo tong ating bulalo. Dahil pasok na pasok to ngayong malamig ang panahon. Napakasarap humigop. So, tara, kain po tayo!